At tayo po'y dadako na po sa banal salita ng ating mahal na Panginoon, na ito po'y dadali po ng ating beloved ordained preacher, Richard Abad. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you ating mga kapatid at mga preacher Valentin Castro. Praise the Lord. But say, praise the Lord. Naman tayo po'y manalangin. Samahan niyo po ako. Hallelujah. O padakilat mo pagpala namin Diyos sa manahing banal. Mahal namin Panginoong Isus. Lubos mo kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Sa dakilang pag-ibig mo, Diyos. Hallelujah. Pinamalas mo sa amin. Mahal na Panginoon sa Pangunong Panalangin, minamahal at ginagaling Evangelista Willistrad Almeda. Patawarin mo po, mahal na Panginoong Isus, ang bawat sa amin na Diyos. Hallelujah. Ikaw po maglangis ng banal salita, ikaw po magbukas ng aming pangunawa, mahal na Panginoon. At ikaw magbigay ng karungan sa iyong mga ngaral, may pangarap ng mga salita mo, punong pag-ibig at kapangyarihan. Sumamin ka, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Isus, aming sinasaway. Lahat di mo'y na mga hadlangan ng mga gawa na kaaway, lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. Amen and amen po rin po ating dakilang Diyos na mahal, balik po tayo sa ating mga upuan na mahal at the highest praise, worship, glory, and honor belongs only to the loving God, to our dearest Lord Jesus Christ, who is worthy of all our praise. Mga minamahal, sa Diyos lang po ang pinakamataas na papuri. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pong malakas sa palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord, sapagkat yung ating mga palakpak ay para sa mahal na Panginoon talaga. Amen po ba? Amen? Sabi ng Biblia, yung ating mga kamay, ipalakpak daw po natin hindi sa tao, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon na dito tinuturuan tayo na kung sino yung dapat palakpakan. Amen po ba? Praise the Lord. Minamahal, dobling paggalang po sa ating beloved normal pastor, Wildy Strad Almeda, the interim prophet of the loving God. So, kung ginamit itong mahal na Panginoon pang tayo makakilala sa Diyos, mga minamahal. And also, we always cherish the blessed teachings mo ating beloved normal assistant pastor, Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear. We give double honor. And to their beloved family, beloved Almeda children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, give double honor mga minamahal at magandang hapon po sa lahat ating mga beloved co-preachers, sa lahat ng ating mga beloved co-workers, sa lahat ng mga choir members, beloved musician, sa inyo po lahat minamahal kong mga kapatid at sa lahat po ng mga viewers po natin mga minamahal sa live webcast. Binabati ko po kayong lahat magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos mga minamahal. Lahat na magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ating mahal na Panginoon. Minamahal sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Although we are not in a physical battle, mga minamahal, o yung pong literal na pakikibaka o pakikidigma. Pero sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, minamahal, dahil ito po ay tinatawag na spiritual battle, yung paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya ibig sabihin tayo po ay nakikibaka. Sa panahon po ng Israel, mga minamahal, sila po ay dumating po sa punto na naipit na sila, mga minamahal. Praise the Lord, wala na po silang tatakbuhan, no? Dagat sa harapan, magkabilang panig, mga minamahal, bundok. Pagkatapos sa likod nila, mga minamahal, nandun po yung sundalo ni Paraon. So, na-trap po sila, na-corner, no? Dagat sa harapan yung Red Sea, malalim po ang Red Sea. Magkabilang panig, mga minamahal, bundok, at sa likod naman po yung sundalo ni Paraon. So wala po silang lulusutan, wala po silang ibang tatakbuhan. Pero mga minamahal, ang sabi ni Prophet Moses, manatili po tayo sa ating pagkakatayo at masdan natin ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Dito po mga minamahal magpapakita na napakapalad ng mga naglilingkod sa Diyos. Bakit po?
kahit po dumating pa yung kagipitan, dumating pa yung natrap ka na minamahal sa problema, sa pagsubok, o naman mga struggle sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, kahit natrap na tayo mga minamahal, may pag-asa pa rin. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon, minamahal? Everybody say, praise the Lord! Exodus chapter 14 verse 13 to 14, mga minamahal. Exodus 14, 13 hanggang 14. From the book of Exodus chapter 14 verse 13 to 14. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and he shall hold your peace. Amen. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 14, ang talatay 13 hanggang 14. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan nyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uling makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Praise the Lord. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ang mahal na Panginoon po mag-bless sa kanyang mga salita, mga minamahal. So dito po mga minamahal, makita po natin na sinabi ni Moses, manatili tayo sa ating pagkakatayo. Siya po'y mananalangin at pagmasdan po natin ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. Yung mga Ehipsyo na nakita niyong humahambol sa atin, sabi po ni Prophet Moses, hindi niya na sila makikita. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Biruin niyo po yun, mga minamahal. It is by faith, no? Kumbaga, mga minamahal, magandang attitude po yung ugali ni Prophet Moses, mga minamahal, na kahit sa kagipitan, mga minamahal, ang iniisip, hindi lalayo sa mahal na Panginoon, hindi tatalikod sa mahal na Panginoon, kundi anumang pagsubok ang dumating, mga minamahal, mananatiling naglilingkod at nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Alam niyo ano nangyari, mga minamahal? Nang si Prophet Moses po ay nanalangin, yung pong dagat ay na-divide. Alam niyo mga minamahal, itong miracle na ito ay talagang ni-research ng mga scientist. Sabi nila, saan natin makikita yung na-divide yung dagat? Kasi pagkatapos silang tumawid, nag-close na po uli yung dagat na yun . Pero isipin niyo po, nung ito'y ma-divide, mga minamahal, talagang akala mo aquarium ba? Siguro kung nakapunta na kayo ng Ocean Park, parang aquarium, makikita mo talaga yung gilid tubig. Pero ang himala, mga minamahal, magkabilang gilid ng tumawid ng Israel, ito'y tubig, pero yung kalsadang dinaanan po nila ay tuyong daan, mga minamahal, dry land. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At paano po nalaman ng mga scientists na dun po tumawid ang bayan ng Israel? Alam niyo mga minamahal, nalaman nila dahil nakakita po sila ng mga corals formation. Coral formation, mga minamahal, doon sa ilalim na yung forma ng corals na yon, mga minamahal ko, gulong. Tapos mga chariot, mga axle. Di ba? Makita niyo naman siguro yung coral doon sa dagat, para lang siyang nakalatag doon sa seabed. Yung mga corals, di ba? Dahil ganun po yan. Sa dako ng Samar, mga minamahal, meron po doon yung hiyabong, doon sila, maraming tahong, yung tahong ba? Naglalagay sila ng mga kawayan, doon dumidikit yung mga corals, doon dumidikit yung mga shells, yung mga tahong, mga minamahal. So, napuporma yung, kung ano yung dinidikitan nila, yun po ang nagiging formation. So, mga minamahal, doon sa ilalim ng dagat ng Red Sea, mga axle, mga gulong, mga karwahe, yun ang forma ng corals
na kahit saan ka pumunta, hindi ka makakita ng mga corals na may ganong formation. Kaya ibig sabihin, mga minamahal, doon tumawid ang bayan ng Israel. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dahil pagtawid nila, nung makatawid na po lahat, nanalangin uli si Prophet Moses at yung dagat ay nagsara. So lahat ng sundalo ni Paraon nalunod, minamahal. So natira po doon yung mga axle, yung mga gulong ng karwahe, natira doon sa ibaba. Doon tumira yung corals. So makikita mo mga minamahal, sinong mag-aakala na sa ating panahon ngayon, makakita pa ng ebidensya na doon talaga tumawid ang bayan ng Israel kasi yung location, doon talaga sila dumaan, yung bundok, kabilaan, Red Sea. So nandun talaga mga minamahal at sabi pa ng mga scientist, parang may spillway sa ilalim. Kasi malalim po yung Red Sea. Ay ibig sabihin parang tulad sa tulay na may narrow place o narrow area, mababaw daw po yun dahil sa mukhang ang spillway sa ilalim. So sinong makagagawa nito mga minamahal? Hindi tao ang nagplano nito. Ang nagplano nito ang ating makapangyarihang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag kasama mo ang Diyos, huwag kang matakot. Amen po ba? Amen po ba? Matakot lang tayo kapag tayo nagkakulang, nagiging pabayaan na sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka na sumusunod. Pero pag ikay nagtatapat, ikay nagsusumikap, ikay gumagawa sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, anumang suliranin, huwag kang matakot dahil ang mahal na Panginoon ang makikipag-away para sa iyo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Maging sa buhay po ni King Jehoshaphat, mga minamahal, sila po ay inatake, mga minamahal, ng 3 kingdoms. Sa panahon ni Haring Jehoshaphat, mga minamahal, 3 kaharian. So makikita mo na outnumbered po sila. Kumbaga yung bilang, mas marami talaga yung kalaban. Pero ganun din ang sinabi ng mahal na Panginoon. Kumbaga makikita mo na mas na-specified pa kung anong gagawin nila. Dahil sa time ni Moses, si Moses ang nanalangin, mga minamahal, nahati yung dagat, na-divide yung Red Sea. Pero nang sa panahon ni King Jehoshaphat, pagkatapos sila mag-ayuno, mga minamahal, pagkatapos sila mag-pray and fasting, nangusap ang Diyos sa pamagitan ng propeta. Ang sabi ng propeta, huwag kayong magdala ng sandata, magdala kayo ng inyong mga trumpeta at magpuri kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Oo, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya pag, di ba, tinuro ng ating minamahal at ginagalang ng pastor, beloved Honorable Assistant Pastor, tinuro sa atin na kapag may problema tayo, kapag nasa pagsubok tayo, manalangin tayo, mag-ayuno tayo, magpuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Everybody say, praise the Lord! Lahat po na naka-experience na ito'y epektibo, itaas ang kamay, mga minamahal. Oo, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo. Amen! Amen! Naranasan natin. Ito po ang sabi ng ating mahal na Panginoon kay King Jehoshaphat, 2 Chronicles chapter 20, verse 15. 2 Chronicles chapter 20, verse 15, mga minamahal. From the book of the 2 Chronicles chapter 20, verse 15. And he said, Hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou, King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, Be not afraid nor dismayed by the reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Amen. Ang ikalawang aklat ng mga Kronika, Kapitulo 20, ang talatay 15. At kanyang sinabi, Dinggin ninyo, buong Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem, at ikaw na Haring Jehoshaphat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot,
o mga lupaypay man dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pakikibaka ay hindi inyo, kundi sa Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon po maglangis sa kanyang banal na salita. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon kay Prophet, kay King Josaphat, huwag kayong matakot. Ganon na ganon din po. Sa time ni Prophet Moses, huwag kayong matakot. Sabagat ang pakikibaka na ito, mga minamahal, ay sa Diyos. Amen? Amen. Ang pakikibaka na ito ay sa Diyos, hindi sa atin. Pero tayo ang nalalagay sa problema. Ang bayan ng Israel ang nalagay sa panganib. Si Haring Josaphat at ang buong bayan ng Israel, ang Juda, ang nalagay sa panganib. Sa ating pamumuhay dito sa lupa, tayo ang nagkakaproblema. Tayo ang nagkakaroon ng mga pagsubok. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag kayong matakot dahil ang pakikibaka na ito ay hindi sa inyo, kundi sa akin. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang Diyos pala ang makikibaka para sa atin. Kaya po, totoo mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sa Jesus Miracle Crusade, sa banal na ministeryong ito, mga minamahal, talagang makikita mo na ikaw'y magtatagumpay, ikaw'y makapagpapatuloy, ikaw'y makakatayo, subalit makikita mo na hindi sa ganang iyong sarili, kundi makakatayo ka, makakapagpatuloy ka dahil ikaw'y nagtitiwala at sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Ano pong gagawin natin para ang Diyos ang makipag-away para sa atin? Kasi siyempre may gagawin din po tayo. Hindi naman po pwede, mga minamahal, na magiging kakampi mo ang mahal na Panginoon kung hindi ka gumagawa sa kalooban ng Diyos. Ito po yung maganda Gagawa ka sa kalooban ng Diyos, hindi man madali, hindi man ganun kadali, mga minamahal, gagawa ka sa kalooban ng Diyos, pero matitiyak mo naman nakakampi mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakapalakpak po ba tayong lahat sa ating mahal na Panginoon? Everybody say praise the Lord. Meron lang po minamahal kapatiran natin, nagpray. Pinagpray yung anak niya, baguhan pa siya. Baguhan pa bang kapatiran? Ipinagpray niya yung anak niya, nagtaka siya nung ipagpray niya anak niya kasi nasasanay na siyang magpray, gumagaling. Pero nung time na yun, pinagpray niya yung anak niya, hindi gumaling. Paano minamahal? Hindi pala siya nakasuot ng damit. No, kumbaga, brother po ito, nakahubad siya. So, sabi niya, bakit kaya? So, naisip niya, mga minamahal, naririnig niya sa pulpito, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay banal na Diyos, mga minamahal. Amen? So, nagdamit siya, mga minamahal. Sinuot niya yung kanyang damit at siya nagpakumbaba sa mahal na Panginoon. Noong kanyang pinagpray uli yung kanyang anak, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. You see? Kahit ikaw lang mag-isa, kahit nasa bahay mo, kahit anong sitwasyon mo, nag-iisa ka, tuturuan ka ng Diyos. Anong gagawin mo? Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Para kasama mo ang mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Anong tuturuan ka? Tuturuan tayo. Kaya hindi tayo nag-iisa. Kaya meron po tayong gagawin para ang Diyos ang makipag-away o makibaka para sa atin. Sabi po rito, minamahal, by realizing that the battle is not ours, but God's. By realizing that the battle is not ours, but God. Ilalagay po natin sa isip natin, ilalagay po natin sa puso natin na ang pakikibaka na ito hindi sa atin. Hindi tayo magtatagumpay kung atin ito, pero magtatagumpay tayo kapag kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Kaya nga po, mahalaga ikaw ay manalangin. Amen po ba? Amen po ba? Magpuri, mag-ayuno, magmamuhay na may kabanalan, minamahal, magtapat sa Diyos. Napakahalaga po ito dahil tinitignan ng mahal na Panginoon, hindi yung labas natin na pagkatao. Ang tinitignan ng Diyos, hindi lang labas, kundi pati mga puso natin. Everybody say praise the Lord. Paano ka sumunod?
Paano ka magtapat sa Diyos? Kapag ganito mga minamahal ang attitude natin sa paglilingkod sa Diyos, kasi mga minamahal, hindi po pwede na dito lang tayo sa simbahan susunod, paglabas mo ng simbahan, hindi ka na susunod, pag naandun ka sa trabaho, hindi ka na sumusunod sa bahay. Hindi yan totoong paglilingkod sa Diyos. Maki-amen po ba tayo mga minamahal? Ang totoong paglilingkod sa Diyos, kahit saan ka nandoon, sinusunod mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon dahil nakikita ka ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Upang kung dumating man, katulad po sa panahon ni King Josaphat, sa panahon nila Moses, di ba? Nahati ang dagat, ang Diyos ang nagbigay ng solusyon. Sa panahon naman ni King Josaphat, mga minamahal, 3 kaharian, outnumbered, hindi nila kayang labanan yun. Pinagpuri sila ng mahal na Panginoon. Ang Diyos nakipaglaban. Alam niyo po paano nagtagumpay ang kaharian ng Judah? Nagkaroon lang sila ng pagkalito. Yung confusion ba? Naglibog ang 3 kaging harian. Naglibog sila. Nalipong ang ilang una-una. Yun lang. Confusion. Nalito sila. Nagkaroon ng pagkalito. Ay, nung malito yung mga sundalo, sila yung nag-away. Sila yung nagpatayan. Imagine, kahit gaano pala karami ang kaaway mo, walang mahirap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, basta't ika'y gumagawa sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Sabi po rito, isipin natin na kapag may problema ka, ang Diyos ang gagawa ng paraan para malutas ito. Tutulungan ka ng mahal na Panginoon. Kaya ikaw man naman ang gagawin mo naman yung kalooban ng Diyos. Dahil alam mo, hindi ka magtatagumpay kung tayo lang, hindi tayo magtatagumpay. Pero pag ang Diyos ang gumawa ng paraan, magtatagumpay po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. By recognizing human limitations and allowing God's strength. No? Limitado tayo, pahintulutan natin, ganun pala yun, hayaan mo ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, to work through our fears and weakness. No? Bilang tao, minsan dumarating talaga yung takot, minsan dumarating talaga yung makikita natin na mahina tayo. We are limited. Pero ang nakaganda pag anak ka ng Diyos, mga minamahal, makikita ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ipapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Ipapakita ng Diyos yung kanyang kakayanan. Kaya napaganda mga minamahal, kumbaga, ang dapat mo lang pala isipin, ang dapat pala natin isipin, kung tayo ba'y tapat na naglilingkod sa Diyos. Yung palang dapat nating isipin kung tayo ba'y sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Bakit mga minamahal? Sapagkat iniisip ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagbabantay sa iyo ang ating mahal na Panginoon 24/7. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord.